Tapoy may malay magkaisa manalangin sa ating mahal na Panginoon. Itaas po natin ating mga kamay. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa oras to, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa paunat dalangin ng iyong hinirang propeta sa huling kapanahonan, aming kagalang-galang at minamahal na pastor Weldy Estralmeda, sa aking pagdadala ng balang mensahe, ikaw, Ama, hallelujah, ang magbukas sa paunawa ng bawat isa. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang kaligtasan sa ganang akin kung magagawa at sa iyong dakilang pangalan aking sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pag-anlangan lumaya sa aming kaligtasan. In Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Unang-una po minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved evangelist, Pastor Weldy Estralmeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable Assistant Pastor Linis Almeda. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, sa ating po mga beloved viewers, magandang, anong oras na ba? Hating gabi na? Magandang gabi na po sa lahat, minamahal. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Lahat na pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. At lahat po tayo minamahal ay pinagpala. Lahat na bagay na nangyayari sa buhay natin, may plano ang mahal na Panginoon. Amen. Siguro narinig po niyo minamahal yung patotoo ng nakasama kanina sa malaking disgrasya sana. Imaginin mo naman yung kaputol niyan pag mahulog yan. Nandoon sa baba yung nagkabit. Nung bumagsak yung kanilang pinatungan. Minimal kung sumunod yung bakal na yan. Yung kasi apat na putol yan eh. So pag sumunod yun, naku, malaking disgrasya. Pero nandyan talaga mahal na Pino, nag-ingat, minamahal. Seconds lang ang disgrasya. So, kailangan talagang huwag tayong magkulang sa ating mahal na Panginoon. Dahil sabi ng ating mabait na Diyos, minamahal, magpadala siya ng mga anghel para iligtas tayo sa kapahamakan. Amen. So, akala natin, kalakasan natin yon. Imaginin mo yan, kaya ba ni Brother Benji na hawakan yun na kunti lang ang nakakabit? Pati si Brother Makmak, hindi rin kayang hawakan yun, nakalabitin siya. So hindi niya kayang hawakan na hindi mahulog yung bakal na yun, minamahal. Dahil paano niya mahawakan, nakalambitin na siya, nahulog na yung pinatungan niya. So kung yun ay nahulog, wala talaga makakapigil doon. Pero nandyan ang anghel na malapino nag-iingat. Amen. So yan po yung ating pong palaging isipin, minamahal, na hindi po tayo nag-iisa. Mayroon pong anghel na nagbabantay sa bawat isa sa atin. O diba? Psalms chapter 91 verse 11. Ating pong buksan at basahin. Mga awit 91:11. Dito sa mga awit, ang kabanatay 91, ang talatay 11. Sapagkat siya'y magbibilin ng kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Amen. For he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways.
Hindi lang po isang anghel pala, no? For he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Amen. O napakapalan pag ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. Imagine ang gwardiya mo, libre. Hindi mo sinasahuran. At ikaw ay binabantayan araw at gabi. Mga anghel ng Diyos ang nagbabantay sa bawat mananampalataya. Amen. Naalala ko tuloy yung patutuo ng may coworker na dati po siya bakla, minamahal, at siya'y na-save. Alam mo naman kahinaan, bilang bakla, pagkulang ng prayer, kumikinding-kinding, yung mga damit, kuminsan, damit pang babae, lalagay ng mga foam dito sa balikat. Kumbaga, pasikritong magkulang ng prayer, pasikritong umiibig muli sa mga lalaki. So, siya po ay nanaginip na yung anghel na nagbabantay sa kanya ay napagod na. Nagsumbong sa Malapinon, pagod na siya sa kababantay. Oh. Delikado po yun pag mapagod lang ang anghel at sabihin sa Malapinon, Malapanginoon, kunin mo na yung binantayan ko, napagod na ako. Di ba? Amen? Everybody say, praise the Lord. So, yan po yung delikado minimal. So, pag tayo lumalakad sa katuwiran ng Malapinoon, maganda yung report sa atin. At lalo tayong hahaba yung ating buhay, iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, isa siguro sa dahilan kung bakit iningatan sila ng Malapinoon dahil tatlo po silang preachers na kasama doon. Si Brother Benji, Brother Biano, si Brother Pedro. At sa alam ko, minamahal, itong mga co-preachers ko ay nagbibigay ng kalahati sa mga blessings na kanilang natatanggap. So, hindi naman kalakihan yan. No? Makatanggap ng 100 pesos, 50 ibibigay. Makakatanggap ng 1,500 ang ibigay. So, steady talaga yan. Yan yung pinaka-minimum bilang mga ngaral. Kasi mahirap naman yung isang mga ngaral nagtuturo sa pagbibigay, tapos siya hindi naman nagbibigay. Di ba? So, every time na nagtuturo siya sa pagbibigay, nagsisinungaling siya. Every time na siya nagsisinungaling, hindi malulugod ang Malapinon sa kanya. At hindi siya sasamahan ng kapangyarihan ng Diyos. So, sa aming kalagayan bilang mga ngaral, napakahirap. Dahil sabi nga ng Biblia, doble. Doble ang sisingilin sa amin ng mahal na Panginoon. Pananagutan namin ang kaluluwa ng bawat mananampalataya pag hindi kami susunod sa kalooban ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. So, kung minsan, kahit talagang kailangan kung ano yung aming vow sa Malapinon, yun po yung aming sinusunod, minamahal. No? Kasi mahirap na, makakasingit ang kaaway. Sabi ko nga sa kanila, kahit basta maabot lang ninyo yung kalahati, ibigay nyo sa mahal na Panginoon bilang mga ngaral. Ako, subok ko na minamahal ang Diyos ay Diyos ng pagpapala. Yung iba nga, hindi man niwala, imposible naman na buo talaga, ibigay mo. Ayun yung baho ko eh. At saka, hindi pa ko worker, hindi pa ko preacher. Yan na talaga yung unang pag-ibig ko sa mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit hindi na ako nag-final exam. Dahil yung pang-tuition ko, binigay ko lahat sa mahal na Panginoon. Yung binigay sa akin ng bangko, yung Development Bank of the Philippines na stipend sa aking pag-aaral bilang grantee ng Study Now, Pay Later Plan. So ang natanggap kong pera,
binigay kong buo. So, paano pa ako mag-final exam? At saka wala na rin kwenta yung final exam dahil puro bersikulo na yung laman ng utak ko. Everybody say, praise the Lord. Kumbaga, my calling, tinawag ako ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, isa po minamahal sa palatandaan na ang mga anghel ng Diyos ay nagbabantay, yung pumasok ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor sa kampo ng Abu Sayyaf. Mayroon pong on-fasting na kapatiran na nababahala na po siya dahil negatibo po yung mga balita sa telebisyon at saka sa radyo. Negatibo po yung nababasa sa mga pahayagan. So nagtanong siya sa Malapinon, mahal na Panginoon, kumusta ang aming mahal na pastor? Kasama ang mga prayer warriors. Pinakita sa kanyang ang mahal na pastor. Nandoon sa bundok ng Sulu. Tapos sa tapat, kumbaga yung kinaroonan ng mahal na pastor at mga prayer warriors, nandoon yung ulap na nagniningning, maputing-maputi, at sa loob ng ulap, nakita niya mga anghel na hawak-hawak ang mga trompeta. At nakita niya minmal sa kanyang panaginip, ako yung unang bumaba. Hindi pa ako bumaba nun. Ako yung unang bumaba, hawak ko daw trompeta. May hawak na akong trompeta. Pinakita sa kanya. May mga anghel din na nagbabantay, sumusunod sa akin. Tapos bigla akong dumating sa Cagayan de Oro kasi nasa Cagayan de Oro po yung nanaginip, may namahal. Sabi niya, Brother Dan, napanaginipan kita na ikaw yung unang bumaba, ikaw nga yung unang bumaba, totoo yung panaginip ko. Pero anong ibig sabihin nung hawak-hawak mo yung trompeta? Sabi ko, trompeta. Sabi ng Biblia, hudyat, message. So, bilang spokesman, ako po yung nagbabalita kung ano pong kalagayan namin doon. So, nanaginip, ang huli sa kanyang panaginip, nagalit ang mahal na Panginoon sa mga rebelde doon, mga terorista. Sabi ng Malapinon, pinadalhan ko na kayo ng propeta para iligtas kayo sa kapahamakan, hindi nyo pinaniwalaan. So, nagulat siya minimal sa huling panaginip niya, yung ending ng kanyang panaginip, yung mga anghel lumusob sa sulo. Espada na po ang mga dala. So, bigla pong nag-declare si Erap ng all-out war. Yun pala yun. Yung lumusob sa sulo na ginera yung mga terorista doon. Yun na pala yung meaning doon, minamahal. Iba't ibang mga sundalo, galing sa iba't ibang division, nandoon yung mga fighter jets, mga helicopter, barkong panggera, kanyon, bomba, talagang all-out war. Ganun pala ang Malapinong pagmagalit, pahintulutan niya na mapahamak yung mga taong ayaw maglingkod sa Kanya. Amen. Samantala, minamahal sa ating pong binasa kanina, sabi dito, for He shall give His angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At sa Isaiah 63:9, ito po minamahal ang ating mabasa. 63:9. Dito sa Isaiah 63, ang talata po ay 9. Ganito pong nasusulat. Ang sabi po rito. Ganito po ang sabi ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat nilang kadalamhatian ay nagdadalamhati siya, ay iniligtas sila ng anghel na sa kanyang harapan. Sa kanyang pag-ibig at sa kanyang pagkaawa ay tinubos niya sila, at kanyang kinilik sila at kinanlong silang lahat noong araw. Amen. In all their affliction, He was afflicted, and the angel of His presence saved them. In His love and His pity, He redeemed them,
And He bare them and carried them all the days of old. So, kahit nung unang kapanahunan, minamahal, yun na yung protection. Wala pa yung mga sundalo. Ha? Ang mga anak ng Diyos ay mayroon na pong nagbabantay. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. No? Ngayon, yung iba, hindi na nalangin dahil walang problema yan. Mayroon namang mga kapulisan. Diba? Mayroon namang security guard. O lalo na yung mga mayayaman. Hindi na sila manalangin sa Diyos. Babantayan sila. Well-guarded naman sila. Bawat gate, mayroong mga CCTV camera. Maliban sa CCTV camera, mayroon silang mga gwardiya, mga high-powered ang armas. So, hindi na kailangan ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Biblia, habang tumataas ang kalaman ng tao, ang mga tao ay lumalayo sa Diyos. Kasi kampante na sila. O katulad nung mayroong magtitext sa'yo, hindi mo alam kung sino yan. O manalangin ka sa Panginoon, paluin, sana ito nag-text sa akin ng mga masasakit na text. Hindi ko alam kung sino to. Ngayon, mayroon ng registration ng SIM card. Pag may mag-text sa'yo ng hindi maganda, pwede mo nang i-verify at makilala mo na kung sino yon. Amen. Wala namang pwedeng hindi i-register yung SIM card niya dahil pag once na darating na yung deadline na binigay ng gobyerno, yung SIM card mo walang kwenta. Hindi mo na magamit, ma-deactivate, automatic yan, ma-deactivate na yan. So lahat talaga kailangang i-registered para magamit mo. Ngayon, kung mag-text ka ng masama, masakit, sa kapwa, ay pwede ka nang ipakulong. Yung text mo pwede nang gamitin against you dahil may ebidensya na yan kung saan galing. Yung cellphone mo kung mawala, madaling mahanap dahil malalaman kung sinong gumamit. Dahil habang ipatrace mo yung cellphone mo, ginamit ni ganito. Ito yung same pack na gumamit sa cellphone mo. O malaman na doon kung sino yung gumamit. So, darating panahon, kahit maiwan yung mga cellphone dyan, wala nang dadampot dahil takot na sila makulong. Dahil mahuhuli na yan. So, hindi ka na kailangan manalangin, Lord, nasaan kaya yung cellphone ko? Malapit noon. Hipuin nyo no, di ba? Kasi technology, madali nang mahanap Ganon ang nangyari sa ibang lugar. Walang nakawan doon dahil nahuhuli kagad. Kung sino yung gumamit. Everybody say, praise the Lord. Kailang hindi mo alam, monitored ka na rin. Monitored ka na. Kung darating yung tinatawag na tataka ng 666, ay hindi ka makatago. Kahit saan ka magtago, alam nila kung nasaan ka. Amen? Kahit doon pa ka sa kabundukan, may mga satellite na doon. May signal na. Wala na talaga minumahal. No? Dahil sa technology, talagang monitored na lahat. Kumbaga, nasa computer na lang, nasa screen na lang sila. Hanapin na lang nila ganito. Sino bang hinahanap? Ano bang cellphone number niya? Pag i-log in lang yung cellphone number mo, alone, makikita na, ay, nandito lang. I-zoom in, ay, nasa Alikawkaw. Dumalo lang overnight. Di ba? Dali lang. Ganon kadali, minumahal. Dahil nasa time na tayo ngayon na napaka high-tech na. Pero, mas advanced pa rin ang mahal na Panginoon. May mga bagay na hindi nagagawa ng tao o ng technology na Diyos lang ang makakagawa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yun lang, yung pagkahulog nila. Anong magawa ng technology doon?
No? Yung nakakuryente, si beloved Brother Edro. O anong magawa ng technology doon? Ang technology nga ang dahilan kung bakit siya nakuryente. Dahil nung naidikit yung kanyang hawak-hawak na bakal doon sa wire, ayun, hinigop siya ng kuryente. Pero sabi niya, mayroong malakas na bagay na pumalo sa bakal at ito'y tumalsik. Pagtalsik ng bakal, nahulog, nasagi doon sa mga cable wires, hindi naman gaano karami, ang makita mo naman sa video, hindi gaano karami yung cable wires. Nag-ikis doon at doon bumagsak yung kanyang katawan na kadapa at hindi siya nahulog at bumagsak sa semento. Pero hindi lang po, sabi nga, imposibleng hindi maputol yung cable wire na yon at imposibleng hindi siya mahulog doon. Ibig sabihin, mayroong humawak sa kanya na hindi nakikita ng ating mga mata. Amen. Oh, in all their affliction, he was afflicted, and the angel of his presence saved them. Sila'y niligtas ng mga anghel. In his love and in his pity, he redeemed them, and he bare them, and carried them all the days of old. At sinabi pa dito, minamahal, sa Exodo 14:19, and the angels of God, which went before the camp of Israel, removed and went behind them. And the pillar of the cloud went from before their face and stood behind them. Ating pong basahin. Dito sa Exodo 14:19, sabi po rito, at ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humiwalay at napasahulihan nila. At ang haliging ulap ay humiwalay sa harap nila at lumagay sa likod nila. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, ganun po minamahal, mga anak ng Diyos. Talagang makikita mo na nagbabantay ang mahal na Panginoon. Yan nga ang dahilan kung bakit sinasabi natin, ang Diyos natin ay buhay. Amen. Oh. Hindi naman natin yan naranasan nung tayo'y nasa relihiyon. Bagamat pagpasok mo sa katedral, may mga anghel dyan. Di ba? Sa pinakapintuan, may dalawang anghel na nagharapan. May mga anghel pa doon sa harapan. Pero nagliligtas ba yung mga anghel na yon? Hindi. Dahil hindi naman totoong anghel yun. Ribulto lang yun. Larawan lang ng anghel, pero hindi makakapagligtas. Pag masunog yung katedral, yun pa ang iligtas. Mayroon doong mga larawan ng mga binanal ng Diyos. Mga santo, mga santa. O mukha, o larawan ng mga propeta. Pero makakapagligtas ba sila? Hindi, dahil hindi naman sila yun. Ribulto lang yun, minamahal. Pero sa atin, hindi nakikita. Pero ang mga anghel, kasama natin. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, yan po minamahal ang advantage pag naandyan tayo sa tamang paglilingkod. At sabi po dito, mabasa po din po natin, minamahal, sa Daniel Kapitulo 6, versikulo 22, ito po ang nakasulat. My God hath sent His angel and hath shut the lions' mouths, that they have not hurt me, for as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O King, have I done no hurt. Ating pong basahin. Dito sa aklat ni Propeta Daniel 6:22, ang Diyos ko'y nagsugo ng kanyang anghel, at itinikom ang mga bibig ng mga leon, at hindi nila ako sinaktan. Palibhasay sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala, at gayon din sa harap mo, O Hari, wala akong ginawang kasamaan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kahit mayroong gagawa sa iyo ng hindi maganda, pag ikaw ay lumalakad sa katwiran ng Diyos, hindi sila magtatagumpay. Amen? O sino po yung tinutukoy dyan? Si
Yung sino ba yung hinulog sa yungib ng mga leon? Si Daniel. No? Sabi niya, my God hath sent His angel and hath shut the lion's mouth. Hindi ibig sabihin na hindi siya kakainin ng leon. Mayroong anghel na nagpigil. No? Hinawakan siguro yung bibig ng mga leon. Kasi nung inalis na siya at pinalit yung mga nagsumbong sa kanya, sabi ng Biblia, hindi pa nga bumagsak sa lupa, sinalubong na ng mga leon. Kasi yung mga leon, gutom na gutom. Pero sa ating nabasa ngayon, minamahal, ang mga leon hindi makagalaw, hindi nila kayang kainin si Daniel dahil may mga anghel na pumigil sa kanilang mga bibig. Amen. Oh. So naranasan natin yan, di ba? Kakagating ka na ng aso, biglang tumakbo yung aso, hindi mo naman pinalo. O mayroong kapatiran, isang radio announcer, umuwi siya after ng overnight. Madaling araw pa yon. Nakasalubong niya yung mga aso sa kanilang lugar. Alam mo naman ang aso, pagtatahol, magtulong-tulungan yan. Una, tinahol siya. Maya-maya, dumating yung napakaraming aso na. Nung sinakmal siya ng isa, sabay sigaw niya ng hallelujah, praise the Lord. Talagang naramdaman talaga niya ng yung ngipin ng aso ay talagang bumaon sa kanyang paa. Nakamaong siya, minamahal. Naramdaman niya, sabay sigaw niya. Pagkatapos, tumakbo ng mabilis yung aso na parang umiyak. Takbuhan din lahat ng mga aso. Pagtingin niya, may dugo. Pag taas niya ng kanyang pantalo na maong, hindi bumaon yung ngipin. Pero nagtaka siya, may dugo. Yung pala, natanggal yung ngipin ng aso. Naiwan doon sa kanyang pantalo na maong. So, ibig sabihin, ginawa ng malapin yung kanyang paa na bakal. Ba't natanggal yung ngipin? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Si Brother Nards Idio. So, doon siya uminit. Doon siya talagang umiiyak na nagpatotoo. Na totoo talagang Diyos natin. Hindi basta-basta makumberte. Announcer po ng radio yun, minamahal. Announcer siya ng radio. So, pag mga ganyan, mga tao, talagang nagmamasid yan. Totoo ba to? So, mismo siya, pinaranas ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Kahit ang mga alagad ng Diyos, habang sila'y nangaral na Ebanghelyo, at sila ay hinuli at kinulong, sabi ng Acts chapter 12 verse 7, and behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison, and he smote Peter on the side, and raised him up, saying, arise up quickly, and his chains fell off from his hands. Ating pong basahin. Dito sa 12:7 ng mga gawa, ganito po nasa sulat. At narito, tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon, at lumiwanag ang isang ilaw sa silid ng kulungan, at tinapik si Pedro sa tagiliran. At siya'y ginising na sinasabi, magbangon kang madali, at nangalaglag ang kanyang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Tingnan mo yan. Nasa loob siya ng kulungan, pumasok yung anghel, at niligtas siya, natanggal yung mga talikala, yung kadina sa kanyang mga kamay. Everybody say, praise the Lord. So, ganyan, minamahal. Ganyan ang karanasan ng mga tunay na naglilingkod sa mahal na Pinoon. Hanggang ngayon, patuloy na ginagabayan tayo ng ating mabait na Diyos. At siya ay nagpapadala ng mga anghel para babantayan tayo.
O, di ba, narinig nyo yung si Brother Melchor Harina, nung binaril ng shotgun ng isang lasing na security guard. Dahil lang kanya pong trabaho ay operator po siya driver po siya ng crane, yung nagbubuhat ng mga yung mga container man, no? Nagbubuhat ng mga container sa port, sa pier. Pag nagbubuhat, nagda-drive siya, yung mga Chinese na may-ari ng mga container van, mga container vans na yon, ay nagbibigay sa kanya ng tip. So, alam ng security guard yun. Pero at that time, wala talagang nagbigay sa kanya. Yung security guard na nagbantay, nanghiram sa kanya ng hindi naman gano'ng kalaki. No. Wala pa yatang 100 pesos yung hiniram. Pero yung pera lang niya sa bulsa ay 50 pesos. Sabi niya, wag mo na lang bayaran. 50 pesos lang talagang pera ko. Inagalit yung security guard dahil alam na security guard na nagbibigay talaga yung mga Chinese sa kanya ng tip. Pero at that time, wala po siya natanggap. Sabi niya, ang pera lang talaga niya 50 pesos. Ginanon siya ng shotgun. Yung shotgun ng security guard, ginaganon-ganon sa kanyang dibdib. Hindi pala na-lock. Nakalabit. Pagkalabit, pumutok yan. Minamahal sa dibdib ng ating beloved Brother Melchor. Bago lumabas yung pumutok yung bala, 12 gauge yun. Pagputok, 12 na buleta ang laman ng bala na yon. Talagang sabog siya noon. Hindi talaga maporma yung kanyang dibdib. Pero sumigaw siya ng hallelujah, praise the Lord. Tumalsik siya ng ilang metro. Akala niya, wasak na yung dibdib niya hanggang likod. Nasunog lang kay kanyang t-shirt. Walang bulita na tumalab sa kanyang balat. Pero yung katabi na tangki ng tubig, nabutas. Mayroon doon sa malayuan na bumili sa tindahan na tamaan sa braso, malaki ang sugat. Pero ang kanyang katawan, hindi tumalab ang mga buleta, nagtalsikan lang. Sabi nung doktor ng NBI, pahingi ng anting-anting. Imposible na walang tatalab sa iyo. Imposible na wala kang anting-anting. Sabi niya, wala akong anting-anting. Member lang po ako ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pero siya nag-doubt din siya, minamahal, paano walang tumalab? Sabi ng malapi noon, bakit? Ano nangyari? Ba't walang tumalab? Na pag kinukurot niya yung kanyang balat, sakit naman. Pag kinakagat siya ng lamok, natatalaban naman siya. Pinakita sa kanya ng malapino nung siya nakatulog, nung pumutok yung shotgun, mayroong sumiksik na anghel na mamagitan at yun ang sumalo doon sa mga bala na lumabas doon sa shotgun. Naunawaan niya, yung pala. Niligtas pala ako ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So pag tayo po'y may lakad, minamahal, huwag po natin kalimutan yon. Manalangin. No? Kahit gaano pa ka-urgent yung lakad mo, talagang maliit ka na, mayroon kang panahon lumuhod, malapinod, patawarin mo ako sa mga kasalanan ko, ingatan mo ako sa biyahe ko, magpadala ka ng anghel, magbabantay sa akin. Huwag po natin kalimutan yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Sa mga gawa 27:23 at huling talata, Hebrews 1:14. Dito sa gawa 27:3, sabi po rito, at nang sumunod na araw ay nagsidaong kami sa Sidon. 27:23. 27:23, sabi po rito. Sapagkat ng gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang anghel ng Diyos na may-ari sa akin, at
siya ko namang pinaglingkuran. Amen. Hebrews 1:14. Dito Huling talata. sa sulat sa mga Hebreo 14. 1:14, ganito po ang nasusulat. Ang sabi po rito, hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. Amen. Ayun. So, hindi pala lahat ginagabayan ng mga anghel ng Diyos. Kundi minamahal. Sabi dito sa Acts 27:23, for there stood by me this night the angel of God, whose I am and whom I serve. So, ang mga anghel ng Diyos na aking pinaglilingkuran, sa Hebrews 1:14, are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? So, sino po ang pinaglilingkuran ng mga anghel? Yung mga tagapagmana ng kaligtasan. Heirs of salvation. So, yung mga taong kabilang na sa kaharian ng Diyos, ang binabantayan ng mga anghel ng Diyos. Amen. Yan ang dahilan kung bakit pag tayo po'y nagkakasala, may palo kaagad. Everybody say, praise the Lord. Mayroong paalaala. Mayroon tayong naririnig na parang bumubulong sa atin. O sino pala yun? Yung nagbabantay sa atin. Mga anghel na malapino na pinadala para bantayan tayo. Amen. O may mga patutuon na ganyan. Bago bumagsak yung bagay galing sa itaas, may bumulong, umalis ka dyan. O umalis. Maya, may bumagsak. Pag hindi ako nakalis, di nabagsakan sana ako. O. Yung gumuho yung bukid sa St. Bernard, sa Southern Leyte, naginip yung kapatiran. Sabi nung nagpakita sa kanya na nakaputi, umalis na kayo sa barangay na ito. Pinakita sa kanya, gumuho yung bundok na hindi nakita ang baryo. Pinapatutuo niya. So, nag-decide yung mga kapatiran, dahil yan ay warning, lumipat sila sa kabilang baryo. Doon nilipat nila yung chapel. May bisita doon sa baryo na yon, mga local officials sa isang school. Biglang gumuho yung bundok, natabunan lahat. Pati mga estudyante, mga guro, hindi na makita. Pero lahat na kapatiran, ligtas. Dahil bago nangyari yung landslide, mayroon ng warning sa kanila. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So, siguraduhin natin na lumakad tayo sa katuwiran ng mahal na Panginoon. Ha? Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Sino lang po minamahal ang pinaglilingkuran ng mga anghel? Ang lahat na mga tagapagmana ng kaligtasan. Everybody say, praise the Lord. Hindi po lahat na tao binabantayan ng anghel. Ang mga tagapagmana ng kaligtasan. Amen. Oh. Paglalakad ka sa katuwiran ng malapi noon, nandiyan ang mga anghel, palagi nagbabantay sa iyo. Oh, yung iba pa nga, kinakausap. Oh. Nakaranas na ba kayo na nagpakita sa inyo ang anghel? Siguro, hindi pa, no? Pero ako, minimum, ilang beses naranasan ko na yan. Pinakita na nga sa akin na malapit yung langit. Eh. Sabi ko, kung alam ko lang na ganun kaganda ang langit, hindi na ako mag-aasawa. At that time, naka-schedule akong ikasal. Siyempre, dumaan ang mga katakot-takot na paglilinis, nandyan yung mga rebuke, nandyan yung mga reports. Bigla akong dinala ng mahal na Panginoon. Anak,
dinala ko, parang lumutang lang ako, kasama ko mahal na Panginoon, tapos pinakita yung langit. Hindi ko ma-describe kahit saan. Nakapunta na ako ng Singapore, nakapunta na ako ng Hong Kong, nakapunta na ako ng Africa. Hindi ko makita yung lugar na yun. Napakaganda talaga. Totoo na wala ng araw, pero maliwanag. Na yung mga bulaklak parang gumagalaw. Yung dadaanan mo, parang salamin. Yung mga bato, kumikinang. Sabi ko sa aking panaginip, malapay nun, kung alam ko lang ganito kagandang langit, hindi na sana ako mag-asawa. Yun ang nabanggit ko eh. Tapos nakagising ako. Napakaganda talaga, minamahal. Sabi nga ni mahal na pastor, sa paglilingkod ka sa malapiyon, kahit wala ng langit, sapat na. Yung pag-iingat ng malapinon sa atin, everybody say, praise the Lord. Pero nandyan talaga ang langit eh. Doon talaga tayo ilalagay na mahal na Panginoon. At yung hindi naman naglilingkod, nandoon naman yung kapahamakan sa dagat-dagatang apoy. Oh. So, now is the day of salvation. Now is the accepted time. So, bago papatapos ang taong 2022, nandito tayo. Patuloy na nakikipagbaka. Dahil ang kaaway natin, ang Diablo, si Satanas ay parang leon. Hindi po siya tumitigil araw at gabi para wasakin ang pananampalataya ng mga tao. Hindi po niya ginagalaw yung sa kanya na. Ang ginagalaw po niya yung hindi sa kanya. Galit na galit siya sa mga tumalikod na sa kanya. Yung mga naglilingkod na sa Diyos. Pero sabi nga ng Bible, submit therefore yourself to God and resist the devil, and the devil shall flee away from you. Wala siyang kapangyarihan, wala siyang karapatan laban sa iyo pag ikaw ay lumalakad sa katuwiran ng mahal na Panginoon. Awitan po natin ng ating Diyos na buhay, minamahal. Napakapalad natin. Patapos na ang taong 2022. Hindi po tayo magpapahinga pagdating ng panibagong taon 2023. Panibagong misyon na naman yan, minamahal. Ang ating paglilingkod sa Diyos ay araw-araw na pakikipagbaka laban sa puwersa ng kadiliman. Pero huwag po tayong mag-alala. Masigit ang nasa atin kaysa nasa sanlibutan. Ano man ang gagawin ng sanlibutan, ano man ang mga benepisyo na ino-offer ng Diablo na si Lucifer sa mga tao, masigit ang mahal na Panginoon. Ang mundo man ay mawasak din. Ang mga bagay sa mundo ay maglaho yan. Ngunit ang pangako ng mahal na Panginoon ay makakamtan natin. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Hindi po tayo iniiwanan ng mahal na Panginoon. Kahit tayo nagkulang, nandyan pa rin ang gabay at patnubay ng Diyos sa atin. Pinaalalahanan tayo palagi ng mahal na Panginoon. Nandyan ang man of God, a prophet of God. Dahil siya ay lumalakad sa katuwiran ng Diyos at nalulugod ang mahal na Panginoon sa Kanya. Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Katulad sa kapanahonan ni Moises, dahil sa mga ayuno at pagtangis ni Moises sa mahal na Panginoon, pinatawad ng Diyos ang mga Israelites na tumalikod na sa Kanya. Gumawa na ng ribultong baka na ginto at sila'y sumamba na doon. Puksain sana sila ng malapi noon, pero nakiusap ang man of God, ang propeta ng Diyos. Sabi niya, kung puksain mo sila, mahal na Panginoon, isama mo na ako.
Pero sabi naman ng Pinoon, hindi kita pwedeng isama sa kanila. So ayuno muli si Moises ng mahabang pag-ayuno at pinatawad ng mahal na Panginoon ang bayan, ang mga Israelites. Awitan natin ating mahal na Panginoon, may nagmahal. Kailan ka iniwan ng Diyos? Hallelujah! Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di binigyan ng katugunan? Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema Yan katugunan. Hallelujah! Hindi mo lahat ay diligid sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi Dahil sa pagkalagitnaan na pasensya na ng Diyos na buhay, pinamahal, praise God. Pasalamatan natin. Hallelujah! Hallelujah! Kailan ka iniwan ng Diyos? Hallelujah! Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Hallelujah! Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Hindi ba't wala lahat ay diligid sa Kanya? Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailan ay bibigay.
Lahat ay lilingin sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi. Dahil kaya'y may bibig ko. At hindi ko babayaan ng Diyos. Hindi mo sa kaya huwag mabahala, hindi. At di mo babayaan ng Diyos. At di mo babayaan ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. At hindi mo babayaan ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Para po minamahal sa ating mga baguhan, ating po mga viewers, ngayon pa lang nakabukas at nakapanood sa gawain ito. Mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Roma 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pangalawa, ang pagsisisi. Acts chapter 3 verse 19. Magsisi at tumalikod sa lahat ng masamang gawa at maglingkod sa mahal na Panginoon para darating sa inyo ang masaganang buhay sa mahal na Panginoon. At ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Acts 2:38, para mapatawad at mahugasan ang iyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat, Diyos na ang gagawa. Sa Matthew 3:11, bautismo sa Espiritu Santo. Sumulga sa palangin ito, lahat ng mga baguhan, banggitin po sa puso. Mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Sa oras ito, mahal na Panginoon, patawarin ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po itaw sa pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, mahal na Panginoon. Sampu aking mamahal sa buhay ko, maglilingkod sa iyo. Mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. Dakil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat ito, manggap siya malapin bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat mo, sa kanilang iligtas mo sila. Sampung mamahal sa buhay. In Jesus' name, I pray. Amen. Palapakan po natin timahal na Panginoon. Minamahal. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po yung magkaisang manalangin. Dakilang Diyos na kapangyarihan sa aming pinakamamahal na Sus. Hallelujah, mahal na Panginoon. Minsan pa humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami na supungan naman sa aming po mga pagkulang pagkakamali. Patawarin mo kami sa pagdalangin, mahal Pastor. Ikaw po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa malang kaparaan ng magpagaling sa lahat ng mga sakit. Ano mang makaramdaman ng iyong manak, mahal na Panginoon. Maglutas ang kalimang problema. Sa iyong dakilang pangalan na kisinasuhay, demonyo na karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, demons of cancer, incurable sickness and disease, vices, problems, and doubts, poverty, sick, be healed right now with Jesus. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tumayo po tayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating po mga kamay. And let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Minamahal at paalaala po, ay huwag po kayong sumubok na
sumama sa mga sanlibutan na magputok-putok, minamahal, baka madisgrasya pa kayo at matanggalan kayo ng daliri. Ha? So, paputukin na lang niyo yung mga kamay sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Okay, yan ang ating ingay, yung pagpalakpak. Salubungin natin ang bagong taon ng pagpupuri. No? Malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Huwag na po kayong makagasto pa kayo, madisgrasya pa. No? Talagang lugi, minamahal. No? Baka sasalubong kayo ng bagong taon na kulang ng daliri nyo. So yan ang nangyayari sa iba. Salamat sa mahal na Panginoon na yung previous administration napaka-stricto, yung pala pinanghuhuli nila yung mga, kanina nakita ko sa Maynila, dami pong nahuli ng mga paputok at yun po ay dispatcha na nila yon. Ilagay siguro nila sa ilalim ng butas at doon paputukin dahil para hindi na daw magamit yun. Napakarami po yung kino-confiscate nila, minamahal. So sa ibang bansa, wala namang ganon. No? Nung napunta kami ng Hong Kong, wala kang marinig na nagpaputok sa mga kabahay-bahayan. Doon sa dagat, mayroon silang yung fireworks na display, pinapanood ng mga tao. Pero sa mga bahay-bahay, bawal talaga. Kahit sa Singapore, minamahal. Dito sa atin, at least, minimize na dahil stricto na po yung ating, may batas na kasi na pinagbabawal yon. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, huwag po tayong maging pasaway dahil baka mabalitaan na lang natin, minamahal, isa na kayo sa nadisgrasya or sinita ng law enforcer. So, bilang mga alagad ng Diyos, bilang mga anak ng mahal na Panginoon, ating pong iparinig sa ating pong mga kapitbahay na iba po tayo pag tayo nag-celebrate. Tayo ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng malakas sa palakpakan natin mahal na Panginoon, minamahal, at ibinigay ko na pagkakataon sa ating pong beloved brother, Idi Mawag, para po sa ating announcement. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved ordained preacher. Palakpan po natin natin pa yung sis mga minamahal. Hallelujah, praise God. At sa oras ito mga minamahal, tayo po patuloy sa balgawan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise God. Tayo mga minamahal ay dumako sa ating pagkuha ng ating special offering. Ngunit ba po ang lahat, akin mo nang pinapaabot ang aking pagbati ng sa mga kataas-taas ang pagpuri, pagsamba, pagwalhat, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na paingsus po lamang. Praise the Lord. My double honor and respect our beloved Pastor Willie Estrada Almeida, to the beloved children of our beloved parents in the Lord, and we always cherish the blessed teachings and memories of our dearly beloved Saint Pastor Lina C. Almeida. Praise God. Pagbati rin po ng sa bandang madaling araw na po sa ating beloved workers, sa pangunan natin beloved ordained preachers, family, praise the Lord. Sa inyo pong lahat, mga minamahal, hallelujah, magandang madaling araw po sa ating lahat. Sa pangalan ng ating dakilang Diyos, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At sa ito, mga minamahal, tayo mga minamahal ay patuloy atin pong ilabas, mga minamahal, ang ating ibibigay sa oras ito, mga minamahal, sapagkat tayo, mga minamahal, ay kukuha ng ating special offering para po sa kagdagang pangangailangan ng banal na iglesia ng ating dakilang Diyos. Amen. Purin po ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sabi ng Biblia, mga minamahal, it's better to give than to receive. Amen. Kaya sa oras ito, mga minamahal, tayo pong lahat ay magkaloob, ating ilabas, mga minamahal, ating bibigay, at tayo po'y manalangin sa ating special offering. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagpalang Diyos sa mataparan sa lahat, sa matamis at maparan pangal mo, Jesus. Narito kami minsan pa malapay noon. Hallelujah sa aming pagkakaloob, malapay namin. Hallelujah na aming special offering sa unat nilaan, Beloved Pastor Willie Estrada Almeida. Pagpalain mo malapay noon, bawat kapatiran na magbibigay sa orsa ito, malapay noon. Hallelujah, bawat hanap buhay ng bawat isa, malapay noon. Patuloy pagpalain mo malapay noon. Ikaw malapay magbalik, makalibong beses, sigit pa sa inasahan ng mga anak malapay noon sa kanang pagpapala
malapay na pagkaloob mo, malapay nun, hallelujah, sa mga walang maibigay dahil sa kawalan, malapay nun, pagkalooban mo rin po sila, malapay na pagkakitaan, malapay nun, pag sa susunod na pagbibigay, sila rin po yung makapagkaloob sa iyo, malapay nun, hallelujah, pagpalaan mo kaming lahat, ito ang aming sad panalangin sa matamis at mapangyarihan pangalan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa mga pinagkaloob mga minamahal. Hallelujah, praise God. Palapan po natin ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa oras na ito mga minamahal, tayo pa idabawa sa ating mga announcement. Puri po ating dakilang Diyos. Hallelujah. For scheduled services mga minamahal. So tuloy-tuloy po tayo mga minamahal sa lugar na ito. Meron pa tayong 3 times a week mga minamahal. Hallelujah na pananambahan sa lugar nito mga minamahal. Every Wednesday mga minamahal ating midweek service. Puri po ating dakilang Diyos. Nagsisimula po tayo mga minamahal alas 5 mga minamahal ng hapon. Praise the Lord. At matatapos po tayo alas 8 mga minamahal ng gabi. Puri po ating dakilang Diyos. At araw po ng Friday mga minamahal ating overnight prayer, mga minamahal, praise the Lord. Nagsisimula po tayo alas 7 ng gabi, mga minamahal, at matatapos po tayo alauna or alas 2 po ng madaling araw po ng Sabado. Puri po ating dakilang Diyos. Hallelujah. At gayon din po, araw po ng Linggo, mga minamahal, hallelujah, alas 7 ng umaga, mga minamahal, matatapos po tayo alauna or alas 8 ng alauna or alas 2 po ng hapon mga minamahal. Sa araw po ng Linggo mga minamahal, atin pong Holy Supper, purin po ating dakilang Diyos. So yan po mga minamahal ang ating banal na punan sa araw po ng Linggo, purin po ating dakilang Diyos. Kaya wala pong gawain mga minamahal sa ibang mga outreaches mga minamahal, gaya po ng Ilagan, Malig, Aurora at San Mariano mga minamahal. So dito po tayo lahat, dito po sa daw po ng kawayan dahil ating pong Holy Supper, purihin po ating dakilang Diyos. At tayo magsisimula sa araw po ng Linggo, alas 10 po ng umaga, purihin po ating dakilang Diyos dahil January 1 po mga minamahal ay New Year. So puyat po ang isa sa pagsalubong sa bagong taon po rin po ating dakilang Diyos. At after po ng ating closing prayer, meron po tayong lay hands mga minamahal, meron din po tayong prayer and counseling, then po ang ating mga beloved ordained preacher, kanyang beloved wife, po rin po ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Kung wala na po tayong karagdagang announcement mga minamahal, po rin po ating dakilang Diyos, tayo pong lahat ay tumayo at tayo na po dumawa sa ating pagtatapos, ating pong binibigyan po pagkakataon sa ating beloved brother, Pablo Guillermo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Eddie. At manalangin tayo sa ating pagtatapos. Dakila at mapagpala naming amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami nagpupulit, nagpapasalamat sa Diyos na matagumpay namin na isagawa yung banal na gawain sa gabing ito. Maraming salamat po Diyos. Mula MC, joyful at solemn na papuring awitin namin iniyalay sa iyo Diyos. Maraming salamat din po Diyos sa
buhay patotoo ng aming mga pinagpalang kapatiran na siyang nagbibigay ng kalakasan sa aming pananampalataya sa Diyos. Maraming salamat din po, Diyos, sa awitin ng mga choir. Siya ang dinaluyan ng spiritual na pagpapala. Maraming salamat po, Diyos, sa matamis mong presensya na ipadama mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po. Ay higit namin pinasalamatan, no Diyos, ang Ebanghelyo ng kaligtasan na siyang pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Maraming salamat po, Diyos, sa pagtutuwid sa bawat isa sa amin. At sa aming pansamantalang pag-iwalay, O Diyos, ingat at kabayan mo kami sa aming daan pauwi sa kanya-kanya ng tahanan na baon-baon na ang amin yung dakilang pag-ibig at muli mo kami ibalik sa sunod mong banal na gawain upang ikaw na namin purihan, pasalamatan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito at sama panalangin sa matamis mo kapangyarihan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin nating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo magkamayan. After po ng layas, mga minamahal, wag po muna kayong uuwi at meron po tayong pagsalu-saluhan po dyan, mga minamahal, na inihahanda po ng ating beloved adult squad po dyan sa likod po rin po ating dakilang Diyos. Bilang pasasalamat sa ating malupayang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves you more. Praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon.